by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He goes. Sing it once again. Reach out and touch the Lord as He passes by. You'll find He's not too busy to hear your heart's cry. Amen, Lord. He is passing by this moment. Yes, I believe, Lord. Your needs Siya ay kasama natin. Siya ay narito ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Reach out and touch the Lord. Let's sing for the last time. Reach out and touch the Lord. Reach out and touch the Lord. Yes, amen, Lord. as As He passes by. You'll find He's not too busy, yes, Lord, to hear your heart's cry. He is passing by His moment. Amen. Hallelujah. Your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He goes by. Amen and amen. Ating palapakan ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Salamat sa Kaniyang banal na presensya. Misa pa sa gabing ito. At ako'y sumasampalataya that He is here. Kasama natin siya. Kanina pa ay nag-aantay lamang ang Panginoon na tayo ay magbalik ng mga papuri at pasalamat sa Kaniyang kadakilaan. Let's bow our heads, tayo manalangin. We thank you, Lord God, once again sa gabing ito, Panginoon, sa iyong patuloy na paggawa at pagkilos sa buhay ng bawat isa. Bayaan, Panginoon, na misa pa'y aming maibalik sa iyo ang nararapat ng mga papuri at pasalamat. Salamat sa mga provision, Lord. Salamat sa mga patuloy na pag-akay sa lakad ng iyong mga banal, sa nakalipas, O Diyos, na gawain, Panginoon, sa fellowship. Salamat dahil Ikaw ang siyang Diyos na umabot pa rin sa aming mga kahilingan, sa aming mga pangangailangan. And we thank you, Lord God, sa gabing ito for the helping hand, Lord. Katulad ng aming inawit, O Diyos, na ang iyong kamay ay unat, O Diyos, at siyang tumutulong sa bawat isa, sa aming mga pangangailangan. And we thank you, Lord God, for the comfort of your word. Salamat sa salita mo na nag-aaliw sa bawat isa. At ang aming mga pananampalataya ay patuloy na iyong pinalalakas, pinatitibay sa uling mga araw na ito, O Diyos, habang kami ay patuloy na nag-aantabay sa iyong mga gawa, sa iyong mga plano, at hanggang, Panginoon, hanggang sa araw ng iyong pagbabalik. Salamat dahil binigyan mo kami ng isang tiyak na pag-asa. Binigyan mo kami ng isang payapa na buhay, O Diyos, na nag-aantay lamang sa iyong mga gagawin sa uling mga araw, O Diyos, sa uling mga araw na ito. Kaya salamat sa gabing ito. Salamat sa provision. Salamat sa mga kahilingan na iyong pinagkaloob, O Diyos. Iyong tinugon, binigyan ng kasagutan ng aming mga katanungan. Hallelujah. At salamat minsan pa na ikaw nagdala sa aming mga paa, minsan pa sa fellowship, O Diyos, sa dakong ito. Salamat sa pag-iingat sa aming mga lakad, sa bawat buhay ng iyong mga banal, sa kanilang mga trabaho, parito, O Diyos, at sa aming pagparito muli minsan pa, Panginoon, bayang ikaw ang mahayag sa aming kalagitnaan, bayang iyong salita ay minsan pang umabot sa aming mga pangailangan. At ikaw ang siyang maghayag, O Diyos, ano man ang iyong patuloy na plano pa sa uling mga araw na ito sa iyong iglesia. Kaya salamat at aking itinataas ang lahat ng bagay, bayaang sa iyo lamang maibalik ang mga papurit pa salamat. At ang iyong mga salita ay bayaang mangusap kami sa puso ng iyong mga banal. At kami patuloy na encourage sa Diyos. At kami patuloy dalhin sa mas mataas na dako, Panginoon,
sa isang mataas na antas ng aming pananampalataya at aming pang makita ang iyong mga plano, ang iyong mga bagay na inihanda mo sa uling mga araw na ito, O Diyos. At ikaw ang nagsabi sa iyong salita na ang iyong iglesia ay yung dadalhin sa kasakdalan sa uling mga araw na ito. Kaya, Amang Banal, isa pa ay aking tinataas ang bawat isa at ang iyong mga salita ay bayaang ikaw siyang mangusap malaya. Aming mga puso ay patuloy na linisin ng iyong mga salita, O Diyos, at tutuloy kaming itayong matibay at malakas sa iyong kabanalan, sa iyong harapan. At bayaan, Panginoon, ang aming mga buhay patuloy maihandog lamang sa iyo na isang mabangong samyo sa gabing ito. At ikaw ay patuloy na kumuha ng kapurihan at kaluwalhatian. Sa iyo lamang, Amang Banal, at may balik ang lahat ng mga papuri at pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Ang lahat ay magsabi ng amen. Amen. Ating palapakan ng Panginoon. Praise the Lord. At let's open our scriptures. Walang pag-aabala. Sa 1 Timothy chapter 1. Ating basahin ang ating text. 1 Timothy chapter 1. Okay. Sa verse 1, ating basahin. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God, our Savior, and the Lord Jesus Christ, our hope, to Timothy, a true son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father, and Jesus Christ our Lord. Verse 3, as I urge you, when I went into Macedonia, remain in Ephesus, that you may charge some that they teach no other doctrine, nor give heed to fables and endless genealogies, which causes disputes rather than godly edification which is in the faith. Verse 5, now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience, and from sincere faith. From which some, atin tuloy sa verse 6, from which some, having strayed, have turned aside to idle talk, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor the things which they affirm. Can you say amen sa word of God? Amen and amen. Tayong lahat ay malaya na po mga kaupo. Purihin ng Panginoon sa gabing ito at salamat sa another privilege sa fellowship. At sa gabing ito ay narinig natin ang mga ilang testimony o isang testimony at kasama ang prayer request, ating sama sa prayer mamaya. Tanong ko lang po, Nanay Des, si JR po ba yan? JR? Si Dan. Okay. Pangalawa ba yan? Pangalawa niya? Bunso. Okay. So, yan ang, I think, matagal na rin niyang dinadalangin ng ating kapatid at ating sama sa prayer na ang Diyos ay gumawa ng himala para sa kanyang buhay. Hindi pa naman huli ang lahat at mayroon pang biyaya ang Diyos sa ating mga pangangailangan. Pagbati sa lahat, magandang gabi at isang biyaya muli na makatayo sa inyong harapan pagkatapos ng sunod ng mga fellowship from Masbate to Cebu sa aming biyahe doon. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon at sa mga provisions sa mga pangangailangan at hanggang sa ating joint fellowship. May isang bahagi lang na medyo nakakalungkot dahil nga marami ang hindi nakasama sa fellowship. Hindi ko alam ang ilang mga reason, ang ilang mga dahilan or ilang mga kadahilanan or circumstances. Gayon pa man, nawa sa mga dati na panahon ni ating magampanan ng ating tungkulin sa gawain ng Panginoon, na tayo ay makabahagi at mabigyan natin ng priority lagi ang gawain ng Panginoon bago ang ilang mga bagay. So, gusto ko lang din ipaabot sa ating lahat na ang ating pong inaplayan na pag-upgrade ng ating Meralco new lines, ating kuryente sa church building ay naikabit na po kahapon
So, ang Diyos ay masabi natin na hindi pa rin nahuli, kahit medyo matagal ang naging process, almost 2 years din tayo nag-apply. Salamat sa patuloy na mga prayer ninyo, mga support sa bagay na ito, so hindi po naging madali. At sabi ko nga sa mga brothers, mag-expect tayo ng, of course, ng pagtaas ng rate, dahil ito ay commercial rate ng mga kapatid, hindi na siya residential. So, tataas din ang ating bill. Expect natin yan. Kaya, nawa ang ating mga puso ay patuloy pa rin support sa gawain, sa mga pangailangan, upang matugunan ang mga bagay na ito. Gusto ko rin magpaabot ng pasalamat sa ating Kuya Joey, kung nandito na siya, dahil siya ang nag-asikaso ng part na ito. So, ang Diyos ang magbalik sa inyong lahat ng biyaya pa ng pagpapala sa lahat ng bagay for continuing support sa gawain na ito. So, tonight, I just want to share ilang mga bagay lang. Ating paksa is about the end of the commandment is charity. Binasa natin sa verse 5. Sabi sa verse 5, now the purpose, sa isang version, the purpose of the commandment is love. From a pure heart, from a good conscience, and from sincere faith. Sa Tagalog, ngunit ang kinauuwian ng bilin or ng kautusan ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi paimbabaw. Sa ibang salin, sa ESV, the aim of our church is love. The end of the commandment is charity. Sa Amplified, the object and purpose of our instruction is love. So, dito ay ating binasa ang letter ni Apostol Pablo na kanyang in-address kay Timothy. At, of course, para sa lahat, hindi lang kay Timothy, kundi doon sa mga ginagamit na ng Panginoon sa pangaral sa mga panahon na yan, dahil binanggit dito yung iba daw ay huwag magturo. Nagpaalala siya ng ibang, sabi diyan, that some, charge some, that they teach no other doctrine. So, naka-address sa hindi lang kay Timothy, kundi sa ilang ilang mga co-workers or ministers sa mga panahon na yan, but of course, sa mga believers. So, si Pablo ay nagbigay ng charge or command. So, it's like a commandment or utos. Pero yung commandment dito, mga kapatid, kung atin titingnan sa Greek word, it speaks of a mandate. Ito ay, kumbaga, mandato or a mandate, a charge or a command na ibinigay ni Pablo kay Timothy at sa iba pa ng mga tagapangaral ng salita ng Diyos sa mga panahon na yan. Kung atin titingnan ang salitang mandate, it speaks of a authoritative command. So, ibig sabihin, si Pablo ay nag-command, naglagay kay Timothy ng mandato, ng mandate. So, yung word na mandate ay madalas gamitin sa politics, diba, sa ating panahon. Naglagay si Pablo ng mandate or command or a charge na mayroon itong authority para magpaalala sa mga tagapagturo ng Ebanghelyo ni Kristo sa mga panahon na yan, at hindi lang sa mga ministers, kundi of course, maging sa ating lahat or sa mga believers. So, ang mandate ni Pablo kay Timothy is, nandun sa verse 3, sabi doon, as I urged you when I went into Macedonia, sabi niya, just remain in Ephesus, that you may charge some. So, it's a mandate, it's a charge, it's a command. Binigyan ni Pablo ng authority, mandato si Timothy, tinawag diyan sa verse 2 na true son in the faith. Isang napakagandang halimbawa ng mga anak ng Diyos, ng mga tapat sa pananampalataya, tapat sa ministry, tapat sa gawain ng Panginoon. So, ibinigay ni Pablo ang mandates, ang commands, with authority para magturo, para magpaalala sa lahat. So, nagsisimula sa mga lingkod ng Diyos, sa mga magagawa, sa mga tagapagturo, hanggang sa mga believers. Saan lugar yon? Dito sa
sa Ephesus, lalo na doon sa panahon na si Pablo ay nag-open ng maraming mga iglesia or mga outreaches, kumbaga pa sa ating panahon. So pagdating sa verse 3, sabi diyan, as I urge you, when I went into Macedonia, remain in Ephesus, that you may charge some. So ang daladalang mandato ni Timothy na iniiwan sa mga kasama niya ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos, that they teach no other doctrine. So that's number 1. At pangalawa is, nor give heed to fables and endless genealogies. So may dalawang bagay na ipinapakita si Pablo kay Timothy na it seems like nag-a-arise o bumabangon ng mga problema sa mga panahon na yon sa fellowship ng mga banal, at maaring ang mga kalalakihan doon who is capable to teach the Word of God ay nagpapasimula magturo ng ibang mga binanggit ni Pablo sa aklat ng unang Korinto yata iyon, na ibang ebanghelyo. At sabi ni Pablo, hindi ibang ebanghelyo ang aming itinuturo sa inyo. It is the same Christ who crucified and resurrected in the third day. At sa magitan niya, itinanggap natin ang katuwiran ng Diyos, ang pangako ng Diyos. So, si Pablo ay nagpaalala at nagbigay siya ng authoritative commands kay Timothy para ipakita sa mga believers, sa mga congregations, sa mga nabuksan ng mga gawain sa mga panahon na iyon, na huwag tayong lumayo sa tinanggap nating pananampalataya. Sa mga panahon na iyon, maaring nagpapasimula magturo ang mga kalalakihan ng iba't ibang mga doctrine, which also happens sa ating panahon, na maraming lumitaw na iba't ibang mga doktrina sa loob mismo ng mensahe. At ang iba ay nahihikayat na makinig ng mga katha. Sabi diyan, nor give heed to fables and endless genealogies. So it seems like ang mga taong ito ay wala nang katapusan. Kumbaga, ang kanilang mga pinagtatalunan o pinagbabangayan o didiscussionan hanggang sa hindi na maging maganda mga discussion ay ang walang katapusang mga genealogies or mga bagay na may kinalaman sa kanilang mga ninuno. Let's say, halimbawa, katulad ni Pablo, na sabi niya, ako ay sabi niya, Pharisee of the Pharisees. Alam niya ang lahat ng kautusan, sabi niya, walang kautusan na hindi niya napag-aralan or walang kautusan na hindi na naging ligid sa kanya. At pinamuhay niya ang maraming mga bagay ng kautusan. Pero isang biyaya ng Diyos na kanyang makilala ang Kristo sa buhay niya, ang lahat ng karunungan, sabi ni Pablo, ay aking isinuka. Di ba? Sabi niya, ang lahat ng aking tinanggap, karunungan, lahat ng karangyaan ay aking isinuka sa harapan ng Panginoon. So, walang katapusan ng mga debates or mga pagtatalo ang nangyari sa mga panahon na yan. At bumangon ang mga kalakihan who seems like teaching other doctrine. And that's why, of course, ang Apostol Pablo ay hindi gumagawa ayon sa kanyang sariling decision. It is the Lord na siyang kumikilos para magpadala ng utos. Minsan sa isang bahagi ng Scripture, sabi ni Pablo, huwag niyo kalimutan na ang aking utos ay hindi sa akin galing, kundi ito'y galing sa Panginoon. So, ang Panginoon ang siyang naglalagay ng ayos sa lahat ng bagay. Kaya sa panahon na yan, ang ganitong uri ng mga problema ay nangyari within the fellowship at naging isang malaking concern kay Pablo na ibigay kay Timothy at sa lahat ng mga believers ang bahagi na ito. Napunta natin ng 1 Timothy chapter 4 because sa mga sulat ni Apostol Pablo ay pinakita niya na ang bahagi na ito, ang ganitong problema ay nangyari sa mga panahon na yon. At salamat dahil hindi nahuhuli ang Panginoon sa pagpapaalala sa mga kumbaga ay nakalimot sa tama na dapat nilang lakaran. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba, na inyong lakaran ang bagay na kung ano yung pagkatawag sa inyo. Huwag natin kalimutan, mayroon iisa lamang ating pagkatawag sa harapan ng Diyos at yan ay ang lumakad sa katuwiran
ng kaniyang salita. 1 Timothy chapter 4, verse 6, sabi diyan, kung ipaalala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, o kung inyong titingnan doon sa maunang mga talata, ay patungkol sa ilang mga instruction na ibinibigay ni Pablo sa mga believers. So doon na naman tayo sa verse 6. Kung ipaalala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon. So ibig sabihin, walang bagay na hindi ituturo o ipapaalala ni Pablo sa mga mananampalataya. At kung gagawin daw niya yan, siya ay magiging isang mabuting steward or ministers sa pagharap sa mga tao ng Diyos. Verse 7, sabi diyan, datapwat tanggihan mo, sa English ay ginamit yata yung refuse. Datapwat tanggihan mo ang mga katahang masama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. So dito sa sulat ni Pablo sa chapter 4 verse 6 ay pinapakita niya na nagkakaroon ng mga katahang masama o mga kaisipan na hindi maayos, hindi nakalinya sa Word of God or nakalinya sa kung ano yung doctrine na itinuro na ng Apostle Pablo. At ang sabi diyan, maging sa mga walang kabuluhan, at sabi diyan, magsanay ka sa kabanalan. Sa chapter 6, verse 20, sabi naman dito, O Timoteo, 1 Timothy chapter 6, verse 20, nandito muli ang paalala ni Pablo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Nailagan mo ang mga usapan na walang kabuluhan. So it's the same thing doon sa verse 6 ng chapter 4. At ang mga pagsalungat ng maling tawag na kaalaman, na palibhasa ay pinaniwalaan ng ilan ay nangasinsay, sa English ay, ang meaning niyan is swerve or lumihis. Na palibhasa ay pinaniwalaan ng ilan ay nangasinsay tungkol sa panampalataya, ang biyaya ay sumainyo nawa. So it's the same words or the same command na ipinapakita ni Pablo kay Timothy na hindi dapat bigyan ng daan ang mga bagay na walang kabuluhan na hindi makakatulong sa paglago ng pananampalataya ng iglesia. At isang magandang halimbawa na pinapakita ni Pablo na hindi dapat pagtuunan o hindi dapat pag-aksaya ng panahon ang mga bagay, ang mga katha na hindi mabuti, ang mga kaisipan na hindi makatibay sa ministry. Sabi diyan, iwasan natin, tanggihan natin, i-refuse ang mga thought, ang mga kaisipan na hindi na nagpapatibay sa pananampalataya. Meron pa, 2 Timothy chapter 2. Sa mga sulat ni Pablo kay Timoteo, na tinawag niyang son, a true son in the faith, ay nagbigay siya ng mga paalala. Sabi niya sa verse 18 o 14, ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan. So, kung inyong isipin, laging mayroong kinalaman sa mga salita na hindi makakatibay sa pananampalataya. Mga pagkatalo-talo, mga walang bagay na walang mga kabuluhan ng mga bagay. Sabi diyan, sa ikapapahamak ng mga nakikinig. So tuloy natin sa verse, gusto kong basahin yung buo, from verse 2 Timothy chapter 2. Verse 14 muna. So yung binasa ko, I think verse 18 yata yun. O verse 14, tama. Remind them of these things, charging them before the Lord not to strive about words to no profit, to the ruin of the hearers. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Well, it is sa verse 16, but shun profane. Ano sa Tagalog yan? Ilaga ng mga usapang walang kabuluhan.
and idle babblings. Mga walang kabuluhan, usapang walang kabuluhan, sabi niyan, for they will increase to more ungodliness. And their message will spread like cancer, katulad ito ng isang sakit na cancer na kumakalat kapag hindi ito napigilan. Sabi diyan, si Hymenaeus and Philetus are of this sort. So ito yung halimbawa na binigay ni Pablo, who have strayed concerning the truth, saying that the resurrection is already past, and they overthrew the faith of some. So doon sa mga ipinapakita ni Pablo na walang kabuluhan ng mga pagtatalo-talo. Katulad doon sa binanggit ni Pablo na ang ilan ay hindi naniniwala na tapos na ang resurrection, pinabubulaanan ng pananampalataya. At I believe hindi lang yung tungkol doon, marami pa mga bagay na kanilang binabaluktot ang truth na itinuro na ni Apostle Pablo. Sabi niya kay Timothy and to the rest, because ito ay address kay Timothy, at ipinapadala sa mga believers, sabi niya, ilagan ninyo, iwasan ninyo. Kapag mayroong mga pagtatalo-talo na hindi na makakatibay, ay huwag nang paglaanan ng panahon. Iwasan natin yung mga makipagtalo tayo na hindi na ito mag-uwi sa kalwalatian ng Diyos. Or hindi na magbibuild ng unity of faith. Hindi na magdadala sa atin sa perfection. Tama na yung mga pangatwiran sa maraming mga scripture na meron tayong mga self-interpretation. Bayaan natin lagi ipagkatiwala sa Diyos ang maraming mga bagay. Hayaan natin na ang Panginoon ang siyang mangusap at magpahayag sa iglesia. You know, kahit sa ating panahon, ang salitang holiness o kabanalan ay hindi na masyadong nabibigyan ng regards. At may mga believer na ito ay nadidisregard sa ministry. Yet, ang pagtayo sa message, ang pangaral ay hindi natin maki-question. Pero huwag natin kalimutan, ang sabi ng Scripture, without holiness, you cannot see God. Ang sabi ng Scripture. Kapag hindi natin ay pamuhay ang kabanalan ng Diyos, ay hindi natin makikita ang Diyos. Hindi natin maabot ang plano ng Diyos. Yung dulo ng kasakdalan, yung perfection, yung end of this command, which is love, sabi ni Pablo kay Timothy. Kaya ang kaisipan na ito, mga kapatid, ang mandate na ito, ang pagtuturo na ito ni Pablo, ay hindi lang doon napapakinabangan sa panahon na yon. Maging sa ating panahon, ay masabi ko na hindi naging madali ang ganitong sitwasyon. Kung maalala niyo, for almost 30 to 40 years na, ito ay nangyari din sa loob ng ministry, lalo na sa mga ministers, sa mga pastors, sa mga kalalakihan, sa bawat iglesia, ang halos walang katapusan na pagtatalo-talo sa mga doctrine, sa mga pagtuturo, at merong kanya-kanyang interpretation. At hanggang sa mga miyembro ay nadadamay na nababatak, nahihila na influence, kahit yung mga miyembro ay nagbabangayan na rin, kumbaga ay nagtatalo-talo na rin ang mga mananampalataya. At dahil dyan sa mga bagay na yan, ang Panginoon ay agad naging maagap kay Pablo. Of course, ang Espiritu ng Diyos, diba? Sabi doon sa 1 Peter ba yun, na ang mga lingkod ng Diyos, ang mga tagapagsulat, ang mga tagapagturo, sila ay kinikilos ng Espiritu ng Diyos. At hindi ito si Pablo na nagturo lamang kay Timothy at naglalagay ng mandate, ng church, ng commands. Ito ay ang Panginoon na nagbabantay, nag-nurture, nag-nourish. At ako'y sumasampalataya hanggang ngayon, ang Panginoon ay nag-nourish sa iglesia. Hindi ang Panginoon papayag na ang church na ito ay maging malnourished. Pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa pananampalataya, ang ating pananampalataya ay patibayin pa ng salita ng Diyos. At huwag tayong padala sa maraming mga salita na wala ng kabuluhan, mga pagtatalo na hindi na halos natatapos. At ang sabi ni Pablo, sabi sa verse 3, ating balikan nating text, ito yung resulta, sabi niya, as I charged you when I went into Macedonia, remain in Ephesus, that you may charge some, that they teach no other doctrine,
nor give heed to fables and endless genealogies. Anong reason, anong resulta ng mga ganung mga bagay which cause disputes rather than godly edification which is in the faith. So yung walang katapusan ng mga pagtatalo-talo. At kahit man sa iglesyang ito, sa nakalipas na mga panahon, na dahil sa kakulangan pa natin ng kaalaman, ng karunungan na mula sa Diyos, masabi ko, yung pagiging immature natin sa mga panahon nakalipas, maaaring isa tayo sa nagamit ng kaaway, na madali tayo makipagtalo sa maraming mga bagay na nauwi sa mga disputes, nauwi sa mga misunderstandings, sa mga confusions, at hindi nagpapatibay sa pananampalataya. Lalo na sa mga bago, lalo na sa mga mahihina pa sa pananampalataya. Pero salamat dahil ang salita ay nagpapatuloy, ang salita ay lumalago, ang salita ay lumalakad, kumikilos, gumagawa siya. Ang salita ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Kaya ang Apostol Pablo ay hinipo ng Panginoon. Hindi dapat mauwi ang church sa maraming disputes. Kapag meron tayong mga misunderstanding, ay pag-usapan lagi natin na may bababa ang puso. Pag-usapan lagi natin na mayroong tama na unawa, mayroong sound mind. At hindi tayo magpapadala lagi sa ating flesh. At nauwi saan? Sa hindi na ikatitibay na nasa, sabi diyan, rather than godly edification which is in the faith. So yung dispute diyan ay mayroong ibig sabihin na it gives rise to useless speculation. Kaya nare-recall ko yung mga panahon na tayo ay maraming mga pinagdaanan ng mga bangayan na nagbibigay ng maraming speculations. Maraming mga reasoning, maraming mga doubts sa isa't isa. Maraming mga sumbong sa isa't isa. Salamat sa Panginoon. Para sa akin, I believe, ay atin ang nalampasan ang maraming mga bagay. Meron ba kayong pag-asa? Meron ba kayong ganung nakikita sa mga panahon na ito? That this church, the Lord leads this church into perfection. No, it doesn't matter ikaw ay old or young sa panahon na ito. Lahat tayo ay mayroong isang direction. Lahat tayo ay pasasakdalin ng Diyos sa pananampalataya. At hindi na tayo mananatiling mga bata pa sa pananampalataya. Na kapag tayo ay tinuturuan, ay madali tayong magtampo at nasasaktan. So ito'y nauwi sa maraming dispute. Pag mayroong mga strange doctrine na tinuturo, nauwi lamang sa mga pagtatalo-talo. Kaya sabi ni Pablo, sige, pumaroon ka sa Ephesus at ang mandate, ang commands, ang church ay binigay kay Timothy para dalhin sa mga mananampalataya, sa mga kalalakihan lalo na. So anong purpose niyan? Sa ating teksto, sa chapter 1 ng 1 Timothy, verse 5. What's the purpose of the commandments? Ano ang conclusion or aim? Bakit may mga paalala ang Panginoon? Katulad sa panahon na yan. Ano ang layunin nito sa ministry? Ano ang gustong palitawin pa ng Panginoon sa ministry sa ating panahon? As we are waiting, sabi nga ng ating MC kanina, we still believe the Lord is very near sa ating panahon. Ang mga prophecies, ang mga nangyari sa huling mga araw. One time, nag-sharing kami, Pastor Elisar, aking kapatid sa Samar, na it seems like itong mga nangyari ng mga tawag niyan, heavenly bodies sa kalangitan na very strange sa ating panahon, ay it seems like ito yung fulfillment na isinulat na sa aklat ng Revelation na ang mga kalangitan, ang mga signs and wonder, even sa Matthew 24, di ba? Ang mga tanda sa kalangitan ay mangyari sa huling mga panahon. At alam niyo ba, hindi ko lang alam kung nangyari na or na nag-come to pass na itong February lamang, I think last week ng February, ay magkakaroon ng alignment ang mga planeta na very rare sa ating panahon. Hindi ko alam kung ito ay once na nangyari or matagal na bago nasundan, na sa mga panahon na ito ay nagkaroon ng alignment ang solar system, lahat ng planets, ay nagkaroon sila ng isang linya lamang sa ating panahon. So marami pang bagay na pwedeng mangyari sa kalangitan, sa ibabaw ng lupa.
We are nearing in the end. At ang church ay ang kanyang direction ay sa perfection. Kaya wag tayo magtaka, mayroong mga paalala lagi, may mga pagtuturo pa rin na ginagawa ang Panginoon sa iglesia, lalo na sa ating panahon. Wag natin iwasan ang mga pagtutuwid ng Diyos. Huwag na tayo mga tuwiran lagi sa mga paalala because ito yung goal. Ito yung conclusion, sabi ni Pablo kay Timothy. But the goal of our instruction is love. Kung bakit may mga pagtuturo, kung bakit may mga pagsasaway, paalala. Dahil nga, nagiging mas, tawag niyan, complicated ang ating panahon because of technology. Maging wise tayo sa ating mga decisions, sa ating mga pinapanood, sa internet, sa social media. Masabi ko, malaki ang percentage na marami tayo nakikitang fake news kaysa sa mga truth sa social medias. Diba? Yung katulad lang nangyari kay yung mga balita tungkol sa Papa ng Roma na may karamdaman at sinasabi, lumalabas sa mga news na yung isang tawag niya, bishop sa Pilipinas ang siyang ipapalit. Pero hindi po ganun kadali yun, mga kapatid. Yan ay dumadaan sa maraming mga process sa Vatican. Maraming mga tawag niyan, botohan, maraming mga pagsala, pag-screen ang ginagawa ng mga bishops sa Vatican. Hindi ganun kadali. Kaya kapag tayo ay nakapanood ng anumang mga news, ay i-check muna natin lagi or bantayan lamang, hintayin ang tamang panahon. Sabi dito ni Pablo, the object and purpose of our instruction and church is, ang dulo nito ay pag-ibig. The aim of our church. Ang layunin, ang purpose ng mandate ni Pablo kay Timothy, para dalhin ang utos na ito, para ang church ay itayo sa pag-ibig. Kung bakit nagtuturo ang Panginoon, kung bakit nagpapaalala siya, nagsasaway siya, lagi sa ating ipinapakita ang purpose, ang layunin ng fellowship, ang value, kalagahan ng fellowship. Church, sa ating panahon, mayroon pa ba kayo nakikita na value or malalim na reason why we keep the fellowship? Lalo na ang mga prayer meetings. Do you have this kind of reason na hindi tayo talaga mapakali hanggang hindi tayo makaparoon sa mga pagkakatipon? Because of many things na nangyari sa ating panahon, hindi na madali ang mabuhay sa huling mga araw. Maraming confusion, maraming kaguluhan, maraming kawalan ng kaayusan. You know, favorite ko manood ng sa isang vlogger na kaniyang binablog ang laging tawag niyang pag-clearing ng MMDA sa Metro Manila. Araw-araw na lamang kiniklear ang mga lansangan, ang sidewalk, ang mga obstruction, ang mga hindi nakaayos ang parking. Walang kaayusan. Ang mga tao ay walang disiplina. Kanya-kanya sila. So yun yung espiritu ng Laodicean age sa ating panahon. Walang pakialam sa isa't isa. At habang pinapanood ko, ako yung napapagod. At alam nyo, hindi ako madalas mag-comment. Pero first time lang ako nag-comment. Nag-comment ako doon sa YouTube, doon sa channel ng vlogger na yun. Sabi ko, hindi ba trabaho na dapat siya ng barangay? Ng tawag na yan, ng maliit na bahagi ng portion ng government, which is ang barangay. So kung mayroong hindi maayos na parking at obstruction, dapat sila hindi na kailangan pumunta pa yung MMDA at araw-araw na lamang gagalugarin ang Metro Manila. Paulit-ulit. Pero sabi nga ng Panginoon, the blind leads the blind. Papaanong maayos ang panahon, ang mga tao ang mga nasa leader ay mga bulag din sa kalooban ng Diyos. Pero salamat, mayroong mga ginagamit para ayusin ang government or ayusin ang ating community. So sabi ni Pablo, ang dulo nito, ang purpose nito ng command, ng mandate, para dalhin ang church sa pag-ibig. So walang ibang pupuntahan ng church kundi tayo ay maging perfect in love. Hanggang sa dumating ang capstone sa huling mga araw na may cap sa stage of a perfect man. Hanggang sa ang ating mga puso ay filled with love, with spirit, with divine love. Na ultimo, kahit ito'y maliit o malaki ng
pangit na bagay, ay hindi na tayo madaling magalit o mag-intang ulo or madala ng laman para tayo ay lumayo lagi sa presensya ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Kundi habang nandiyan ang mga command, nandiyan ang mga mandate, nandiyan ang mandato ng mga magagawa para tulungan ng church, at ang church ay dalhin sa tinatawag na katuwiran ng Diyos sa umagitan ni Kristo. Romans chapter 10, ating puntahan, verse 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Si Kristo ang dulo o ang ends, ang conclusion ng kautusan. For righteousness to everyone who believes. Is that right? Tama po ba yan, mga kapatid? Lahat tayo ay dinadala pabalik. Ang church ay dinadala into Christ. At kapag ating na-fulfill ang mga bagay na katwiran ng Diyos, na-fulfill natin ang law of Christ, which is loved. Kaya sabi dyan, ating puntahan itong Romans 13, basahin natin. Chapter 13 ng Romans. Mga kapatid, ayokong maliitin ang bagay na ito, no? Because it happened sa panahon ni Pablo, sa panahon ni Timothy, ng mga unang mga mananampalataya. It is also happening sa ating panahon. Kaya huwag natin maliitin, huwag natin masyadong ibaba ang mga bagay na ito, na mayroong purpose why this church is built up in faith at hindi tayo pinalalampas ng Panginoon sa maraming pagtuturo ng salita ng Diyos. Verse 8, sabi dito, chapter 13 ng Romans. Sabi diyan, owe nothing to anyone except to love one another. Gusto niyo basahin ko sa Tagalog? Huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man. So yung pag sinabing utang, hindi lang po yan sa pera, ha? Sa maraming mga bagay. It speaks of obligations. Owe nothing to anyone except to love one another. For the one who loves his neighbor has fulfilled the law. The law is Christ. Or siya yung ends of the law. Sabi dun sa ating binasa sa Romans 10, verse 4. For this, sabi sa verse 9, chapter 13, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet. And if there is any other commandment, it is summed up in this saying. So sa maraming mga kautusan na binigay ng Diyos, ito ay nauwi sa isa lamang na salita, na mga salita. At ang sabi diyan, you shall love your neighbor as yourself. Love does no wrong to a neighbor. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng mali sa kaniyang kapwa. Therefore, love is the fulfillment of the law. So, sabi diyan, owe nothing. To owe means, sa Greek word, ang ibig sabihin niyan is to be under obligation. Sabi ni Pablo, huwag kayong magkaroon ng mga utang sa kanino man or huwag kayong mapailalim sa obligations. Sa Tagalog dyan, sabi dyan, huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man, maliban na sa mag-ibigan kayo. So dito ay pinapakita ni Pablo yung isang uri ng obligasyon na ating nagagawa sa kanino man, or sabihin natin sa mga kapatid sa pananampalataya, or sa labas, kahit sa kanino, na hindi dapat magkaroon tayo ng parang isang obligasyon na kapag hindi natin ito nagawa, ang ating sinasabi na pananampalataya ay unti-unting na-degrade sa paningin ng mga hindi mananampalataya. At ang nakakalungkot pa, kapag ito'y nagawa mo sa isang kapatid sa pananampalataya, nagkakaroon ngayon ng tinatawag na dispute, sa binasa natin kanina. Nagkakaroon ng mga misunderstanding, ng mga pagtatalo, at hanggang sa magkaroon ng mga sugat sa puso, at hanggang sa hindi na maging maayos ang mga relasyon. Sabi diyan, huwag kayong magkautang ng ano paman. So it speaks of to be under obligation. Huwag niyo hayaan na magkaroon kayo ng mga obligasyon sa isa't isa. Lalo na pag pinag-usapan ng salapi o pera. Di ba? Kung mayroon tayong mga
tawag niyan, kung meron tayong mga nahiraman, then, ibalik natin as a good gesture. Kapag tayo ay nagsabi na ito, ibalik natin na may kasama, of course, pagtatapat sa Diyos. Diba? So yun ang pinapakita ni Pablo, owe nothing to anyone, except to love one another. Huwag ninyo pabayaan ang inyong tungkulin. Huwag niyo hayaan na kayo ay mapailalim sa isang uri ng obligasyon na kayo rin ang siyang mahihirapan in the end. Kung meron tayong mga bagay na dapat ayusin natin sa ating kapatid. Hindi lamang sa mananampalataya, kundi maging sa hindi mananampalataya. Ang mga obligasyon, ang mga tungkulin, ang mga dapat ilagay sa ayos. Kung tayo ay nakahiram, kung tayo ay mayroong panagutan sa isang bagay, hindi ba? Tingnan niyo mga kapatid. Dahil ito karanasan din naman namin, no? O sino man sa atin. Kapag tayo ay mayroong obligasyon sa bangko, let's say, example, monetary na ating nahiram, ang bangko hindi naman yan pupunta sa bahay mo para maningil eh. Di ba? Nagpapadala lang yan ng notification. O due date mo na. Ito yung amounts. Pay it in due. Di ba? On or before the due. At pag hindi mo yan nagawa, mayroong penalty. So kung yung bangko at yung batas sa lupa ay mayroong ganong kaayusan na pinapakita, hindi na kailangan puntahan ng mga managers ng bangko, mga lahat ng may utang. Ang dami yata ng may utang. Isa-isahin yung bahay. Pero mayroong obligasyon ng isang mamamayan para ayusin ito. Di ba? Huwag mo nang hintayin yung due date. On or before nga eh. Kung pwede, bago mag-due date. Or kahit mismo sa due date. In respect sa batas, sa law. Sa kaayusan. Di ba? Para walang masasabi ang government or ang sino man na authority na tayo ay hinahabol ng batas because hindi tayo tumutupad sa ating mga tungkulin. At yun din ang pinapakita ni Pablo, lalo na sa mga mananampalataya. Huwag tayong magpailalim o umalagay under obligation. Kapag meron tayong panagutan or ayusin natin. Sabi ni Pablo, let your yes be yes and your no be no. Kung tayo ay nagsabi, kapatid, gagawin ko ito by the grace of God, ibabalik ko bago magkatapusan. Gawin natin with honor. Para hindi tayo mauwi sa mga dispute, para hindi mauwi sa mga walang katapusang pagtatalo-talo within the ministry. Ang sabi ni Pablo, owe nothing except to love one another. So kung mahal natin ang isa't isa, hindi tayo magpapabaya sa ating tungkulin. Hindi natin mapabayaan ang ating obligasyon. Hindi nyo mapabayaan, even yung mga unbeliever ay mayroong masilip na negatibo sa ating pananampalataya. Kaya nga, napakasarap tingnan na ang Panginoon ay lagi nagtuturo, nag-aayos, nagtutuwid, nagsasansala. Kapag meron tayong mga shortcomings, may salita para ilagay sa ayos ang lahat ng bagay. Because mahalaga sa Diyos ang ating pananampalataya na malinis ang ating puso. Dahil mula sa malinis na puso, diyan lumilitaw ang pananampalataya o ang pag-ibig. Sabi niya, except to love one another. Di ba? Kung hindi, tawag niyan, kung mayroong bigat, may burden, kung ang isang bagay ay naglalagay na sa confusion o hindi na nagiging maayos, then tayo ay nasa ilalim ng isang tinatawag na obligations or pananagutan. Or yung word na owe. Kasi merong ibang meaning din yun eh. Or yung ibang word na responsibility or accountability. So yung salitang owe dyan is to be under obligation. Napunta natin ang Galatians chapter 5 verse 13. Sabi ni Pablo, owe nothing except to love one another.
That means, sa loob ng iglesia, sa loob ng ministry, walang ibang dapat na mas malakas ang puwersa, kundi ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Ang sabi diyan, verse 13 ng Galatians chapter 5, "For you were called to freedom, brothers and sisters, only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh, but serve one another through love." Hindi po mali na tayo magkaroon ng mga obligasyon sa isa't isa. Hindi mali na ikaw ay lumapit sa kapatid para humingi ka ng pabor at ikaw ay makahiram ng ganitong amounts. Bilang example, no? Dahil yun naman na madalas na nangyari sa kahit kanino, or kahit man sa ating lahat. Kung tayo mayroong mga ganong obligations, sabi ni Pablo, huwag tayong padala sa ating flesh. At ang ating freedom, sabi diyan, ay mailagay sa kumbaga, sa alanganin. Na tayo ay merong freedom, pero wag natin itong, sabi diyan, don't turn your freedom into an opportunity for the flesh. Ibig sabihin na tayo ay mapangunahan ng ating mga laman at hindi natin tuparin ang ating mga vow, ang ating mga pledge, ang ating mga pananagutan sa isa't isa. Yes, lahat tayo merong kalayaan gawin ang lahat ng bagay, pero huwag niyong kalimutan, ang kalayaan ay merong limitation or merong boundary not to offend ang sinuman na ating mga kapatid. Sabi ni Pablo, you were called to freedom. Sino mga tinawag sa kalayaan sa gabi ito, mga kapatid? But sabi diyan, but only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh. So tayo na mga pinalaya na in Christ, ay huwag natin hayaan na tayo ay madala ng laman. At sinasabi natin na gagawin ko naman, o ibabalik ko naman, o babayaran ko naman, let's say. Pero tayo ay lumalagpas sa ating limitation hanggang sa nagkakaroon ng mga dispute within the believers. Basahin natin yung verse 1 sa chapter 5 ng Galatians. Sabi diyan, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. So kung tayo ay mga pinalaya na in Christ, huwag na natin hayaan na tayo mabuhay pa ng katulad ng mga wala sa pananampalataya. Mga alipin ng mga bagay sa lupa na nagdudulot ng maraming dispute within sa mga tao sa ating panahon. So ang sabi ni Pablo, o tuloy natin sa verse 14, sabi diyan, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay iibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So ito ay kaparehas doon sa binasa natin sa chapter 13. I think hindi ko pa natapos yun, no? O, nabasa na natin yun. You shall love your neighbor as yourself. Love does no wrong. Therefore, love is the fulfillment of the law. Sa Romans chapter 13, verse 10. Sa Galatians chapter 5 naman, sabi dito, verse 14, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay, dito, sabi diyan, iibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. So it's very simple, na kung paano natin kinikare ang ating sarili. Ang sabi ng Panginoon kay Pablo, by inspiration, sabi diyan, na kung paano mong ibigin ang iyong sarili, ganun mo rin ipapakita ang pag-ibig sa iyong kapatid. Diba? Kung ayaw natin na tayo ay mahirapan sa isang bagay, ayaw nating magipit sa isang bagay, then huwag mo hayaan na ito'y gawin mo sa iyong kapatid. That's very simple. Kung ayaw mo na ikaw ay malubog sa maraming pagkakautang, then huwag mo hayaan na ikaw ay makapagbigay din ng burden sa iyong kapatid o sa kanino man. As the scripture says, oh, nothing sa kanino man but except love one another. At kung mahal mo ang isa't isa, mahal mo yung kapatid, hindi mo pababayaan ang iyong obligasyon. Kung ikaw ay lumalakas sa isang tiyak na panampalataya, kahit man sa mga hindi mananampalataya, sa mga
sa mga mata ng mga unbeliever. Ang ating mga obligasyon ay dapat nating tuparin because in the first place, tayo ay mga naglilingkod sa Diyos. Tayo ay lumalakad sa isang tiyak na pananampalataya at ang mga mata ng mga sanlibutan ay nakatingin sa atin. Let's say, kapag tayo ay hindi na nakakabayad sa mga kautangan, ang mga hindi mananampalataya, ang unang sabihin niyan, yan ba ang inyong pananampalataya? Yan ba ang sinasabi niyong kayo ay mga anak ng Diyos? Nadudumihan ang pananampalataya. Nasisira ang imahe ng pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. Nasisira ang layunin ng purpose ng pagtawag ng Diyos sa bawat isa. So hindi na tayo malaya in the sense na gagawin natin ang lahat. Meron tayong obligation na dapat ayusin. Meron tayong pananagutan. Meron tayong, ano man tayo natin tinalakay? Responsibility or, ano yung isang word na ginamit ko? Pananagutan. Meron pang isa nakakalimutan ko yung isang term. Meron tayong accountability. At huwag natin hayaan na ito ay masira lamang dahil sa hindi natin paglakad ng maayos sa harapan ng mata ng marami sa ating panahon. Lalo na sa mata ng bawat isa. Sa relasyon sa bawat isa. Ang sabi diyan, ibigin natin ang ating kapwa ng gaya ng ating sarili. Verse 15, ngunit kung kayo rin ang nagkakagatan at nagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y maglipulan sa isa't isa. So ito yung mangyari kapag hindi tayo nag-ingat sa ating mga tungkulin sa isa't isa. Galatians 5 verse 26. Huwag tayo maging mga palalo na tayo nagmumungkahian sa isa't isa, nangag-iinggitan sa isa't isa. Now, mga kapatid, kailan ba natin nagagamit ng mali ang ating freedom? Kung babalikan ang ating binasa doon sa Galatians, kapag tayo ay nauna ng ating flesh, ng ating mga gusto, ng ating mga damdamin, kaya nga sabi ko sa isang advice, sa isang brother, maging wise tayo sa ating mga decision. Sinasabi ko ito sa ating lahat, maging wise tayo sa ating mga decision. Huwag natin hayaan ang ating kalayaan ay magamit sa flesh in the sense na ingatan ang pananampalataya na maging dalisay, ang ating mga puso ay maayos, malinis sa ating konsensya. Bago tayo mag-decide sa ibang mga bagay, tapusin muna natin ang isang obligation. Tapusin muna natin ang isang pananagutan. Kapag meron tayong mga kailangan pang ibalik sa mga kapatid, mga nahiram na mga bagay, bago tayo mag-decide sa isang bagong pananagutan, tapusin muna natin isang bagay para maiwasan ang mga disputes. Para maiwasan ang mga confusions. Sikapin muna natin ibalik. Kung ito'y pagkakautang sa pera, ibalik na may pagtatapat sa kapatid. Bago tayo kumuha o mag-decision, lumagay sa isang another obligation. No, bibili na lang tayo ng bago nito, kukuha na ganito, bagong hulugan, at marami pa mga bagay, at hindi natin inaayos ang mga bagay na dapat nating ayusin sa isa't isa. Sabi ni Pablo, huwag niyong gamitin ang inyong kalayaan sa inyong mga laman. Sa inyong mga kagustuhan. Dahil gusto mo nito, hindi natin naayos ang ating relasyon sa isa't isa. 1 Corinthians chapter 8, verse 9. But take care that this freedom of yours does not somehow become a stumbling block to the weak. Minsan, hindi natin napapansin ang ating pagiging malaya. Minsan, ay hindi natin napamalaya, nagiging katitisura na sa mga mahihina pa sa pananampalataya. At ito yung nangyayari sa panahon ni Timothy, sa panahon ng mga unang Kristiyano. Salamat, mayroong Apostol Pablo na naglagay ng mandate church kay Timothy dahil nakita ng Panginoon, hindi na naging maganda ang relasyon ng isa't isa. Ang iba ay nagtuturo na ng ibang mga doktrina. Sabi ni Pablo, sige, palalahanan mo sila. At ang iba naniniwala sa mga fables, sa mga katang isip, sa mga katang masama, na ikinig sa mga sabi ng tao. At hanggang sa nagkakaroon ng mga dispute within the believers. Salamat, mayroong salita, mayroong authority ang salita ng Diyos. Na kapag ito ay tinuro sa atin in faith,
in good faith. Ang mga may puso, ang may mga malilinis na puso ay lagi magsabi, Amen, Lord. Lord, I am willing to be teach. I am willing to be, mahatulan pa ng iyong salita. To be corrected, maging maayos pa ang aking damdamin ng aking puso sa isa't isa. Yan ba ang ating dalangin, mga kapatid, sa mga panahon na ito? Na hindi na tayo magkaroon sa ating kalagitnaan ng mga dispute, ng mga misunderstanding. I pray na ito'y tinapos na ng biyaya ng Diyos. Tayo ay nakasampa na sa panibagong mga gawa ng Diyos. Hindi na tayo bata para naging pahapay-hapay pa sa maraming mga bagay. Luke chapter 17 verse 1. So huwag niyong kalimutan yun, sabi ni Pablo, take care that this freedom ay hindi mauwi sa stumbling block sa mga mahihina. Sa Luke chapter 17 naman sabi dito ng Panginoon, Jesus said, sa verse 1, basahin ko sa Amplified Version. Jesus said to his disciples, stumbling blocks are sure to come. Sabihin, yan ay talaga nangyayari. Sino man sa atin ay pwedeng humarap sa bagay na yan. Yung mga temptations, yung mga iba't ibang uri ng kahinaan. But, sabi diyan, who? To him, through whom they come. Sa mga pinagmumula ng mga stumbling blocks, mga katitisuran ay sa Aba, sabi ng Panginoon. It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were hurled into the sea, than for him to cause one of these little ones to stumble. So ito ay isang mabigat na statement ng Panginoon. Parang mali yung oras doon, alas 5 pa lang. So ito ay isang mabigat na statement ng Panginoon. At ipinapakita lamang ng Panginoon na mahal ng Panginoon ang kanyang iglesia. Mahal ng Diyos ang kanyang mga tinubos. Ayaw ng Diyos, ayaw ng Panginoon na sino man sa atin ay matisod. Ang Panginoon ay laging nag-aanyaya, laging nag-aanyaya sa mga mahihina, sa mga pagod, sa mga pagal, come unto me and I will give you rest. Hindi ang Panginoon papayag na tayo ay mahirapan sa maraming mga bagay at mahirapan at madapa sa maraming mga bagay. Ang Panginoon ay nagmamahal sa atin. Kaya sa aba ng mga pinagmumulan ng mga katitisuran, yung mga hindi nag-aayos, yung mga hindi nag-consider sa kalooban ng Diyos. Sa aba ng mga lumalakad sa laman, sa aba ng mga kaisipan ay laging laman, flesh. Dahil hindi tayo lumalago sa maraming mga bagay. Pero sabi ng Panginoon, ano sabi diyan? Mabuti pa sa iyo ang maglagay na lamang sa iyong leeg ng millstone at magpahulog sa karagatan. Dan, sabi diyan, for him to cause one of these little ones to stumble. Could you imagine, mahihina na nga tayong lahat tayo ay subject in weaknesses, at tayo pa magiging reason ng mga katitisuran ng iba. So ito isang hindi tama, hindi maayos na kalagayan sa iglesia. Pero salamat mayroong commands. Salamat mayroong Pablo na nagpadala. Mayroong Timothy na mayroong mandato. Mayroong mandates. Mayroong salitaan Diyos na nag-uutos. Now, kung ating mabasahin pa ang Mark chapter 12, it also speaks of what is the end of the commandments? What is the end of the word? Of the truth, sabihin na natin. Ano ba ang dulo ng mga ginagawa ng Panginoon sa ating panahon? So ano ang purpose nito? Ano yung purpose ng commandments or aim or goal? Pinakita sa atin ni Pablo kay Timothy, para ano? Para ma-develop ang divine love or para palitawin sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Sumagana pa ang bawat isa sa pag-ibig ng Diyos sa magitan ng fulfill ng law of Christ. At dito sa Mark chapter 12 ay ganoon din ang pinapakita ng Panginoon sa verse 28, ating basahin. Mark chapter 12. Verse 28, one of the scribes came up and heard them arguing, and recognizing that he had answered them all, or them well,
asked him, so nagtanong itong isang eskriba sa Panginoon, what commandment is the foremost of all? Ano daw yung kautusan na pinakadakila o pangulong utos or pinakadakilang utos sa lahat? What commandment is the foremost of all? Jesus answered, the foremost is, sabi niya, hear Israel, the Lord is our God, the Lord is one. So kinuha ng attention ng Panginoon ang mga Jews sa panahon na yan. Pero ito yung foremost, sabi niya, the foremost is, you shall love the Lord your God with all your hearts, with all your soul, and with all your minds, and with all your strength. This is the foremost. Ito yung pinakadakila. Ito yung pinakauna sa lahat ng utos ng Panginoon. Binasa natin kanina, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang mag-aari ng iba, etc., etc. At ang lahat ay nauuwi sa pag-ibig. At ito yung unang utos, sabi ng Panginoon, mamahalin mo ang Diyos. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. At kapag nagawa mo ito, you fulfill the law of Christ. At ano ba ang law of Christ? Ma-develop ang charge sa pag-ibig ng Diyos. At kapag tayo ay lumalakad na bubuhay sa pag-ibig, hindi na mahirap gawin ang mga kaayusan ng maraming mga bagay. Hindi na mahirap ibigin ang kapatid. Hindi na mahirap gawin na maging maayos ang relasyon ng isa't isa. Because of the love na mula sa Diyos. At lalo na kapag atin na-exercise na ipamuhay ang foremost na utos ng Diyos. That you will love God with all your heart, with all your soul, and your mind, and your strength. And the second is this. So, andun yung una sa lahat ng dakilang utos. At ang pangalawa sa mga dakilang utos ng Panginoon, you shall love your neighbor as yourself. At ito yung mga tinalakay ni Apostol Pablo sa maraming mga dispute sa mga unang mga Kristiyano at maging sa ating panahon. Huwag natin kalimutan ang mga dakilang utos, ang mga commands, ang mandato ng mga manggagawa ay dalhin sa inyo ang utos ng Panginoon. At ito yung dalawang dakilang utos. Mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang isa't isa ng tulad sa ating sarili. Anong sabi ng Panginoon? There is no other commandments greater than this. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Huwag natin tulugan ang salita ng Diyos. Napakalaga ng dalawang utos na ito. Ang unang pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa salita ng Diyos, at pag-ibig sa mga mananampalataya. Dalahin ko na wag nawa natin ma-overlook o makalimutan o magawa ang bagay na ito dahil wala nang hihigit dito na kautusan ng Panginoon. There is no other commandment greater than this. And the scribe said to him, verse 32, well said, teacher, you have truly stated that He is one and there is no other besides Him. And to love Him. So yung skriba ay nakaunawa kung ano yung gustong sabihin ng Panginoon sa mga tao. Ang skriba ay nakaunawa, sabi niya, and to love Him with all the heart and with all understanding and with all strength and to love one's neighbor as oneself is much more than all the burnt offerings and sacrifices. Kahit pala gaano kagandang ating mga handog, kayo na ang may pinakamagandang handog na awit, mainam na mga handog, mga love offering, mga ikapon na ibinibigay sa Panginoon. Ibigay na natin ang lahat. Pero sabi ni Pablo, without love, it is nothing. Kung walang pag-ibig ng Diyos, kung hindi mo alam kung paano ibigin ang iyong kapatid, it is nothing. Walang kabuluhan. Gaano man kabango, kaayos, ang burnt offerings nating ibinibigay sa Panginoon. Mga kapatid, sa gabi ito, ang salita ng Diyos ay nagpapaalala lamang sa atin. Huwag natin kalimutan, there are only two greater commands na binigay ng Panginoon. Kapag nagawa natin ito, nagawa natin ang lahat ng bagay. Ang ating mga obligasyon sa isa't isa ay maayos. Ang ating mga misunderstanding ay maayos. Dahil sabi ng salita ng Diyos, ang pag-ibig nagtatakip sa mga kakulangan ng iba. Kahit gaano nagkulang ang isa't isa, ang mabiyayang pag-ibig ng Diyos, ang lagi nagsasabi, nauunawaan kita sis, naintindihan ko ang iyong kalagayan, I am praying for you, ano man ang iyong pinagdadaanan, ay aking itataas sa Panginoon. Is that right mga kapatid?
Hindi ba napakagandang yun ang ating laging sabihin? Kaya sabi ni Pablo, ang inyong mga pananalita ay laging may biyaya. Huwag natin lagi tingnan si kapatid kasi, si brother kasi, si ganito kasi. Ang lagi natin ibigay ay ang pag-ibig. Dahil ang end ng lahat ng utos ay dalhin ang church sa divine loves. Na ang mga buhay, ang mga anak ng Diyos ay lumakad sa pag-ibig na ito na minsan lang ibinigay sa atin. Gayunpaman, sa ating teksto, ay hindi po madali palitawin ang pag-ibig. Ano sabi ni Pablo, ating balikan? The goal of our instruction is love. 1 Timothy 1 verse 5. Pero ang pag-ibig na ito ay nagmumula saan? From a pure heart. So hindi po ito basta lilitaw. Huwag mo sabihin na, iniibig ko naman ang kapatid, pero ang ating mga puso ay maraming mga hinampo, maraming bigat, maraming dinadala, negatibo, mga hindi magandang maayos na kaisipan. Ang pag-ibig ay nagmumula sa pure heart, a good conscience, and a sincere faith. Yung unfeigned faith is like a sincere faith. So ano ba ang pure heart? Punta natin ng 1 Corinthians 8. 1 Corinthians chapter 8. Verse 1. Now, concerning things offered to idols, so ang context dito about mga bagay na inahandog sa idols. We know that we all have knowledge. So, ibig sabihin ni Pablo, hindi na ito lingid sa atin. Pagdating sa mga in-offer sa idols, meron na tayong understanding, hindi dapat tayo makipag-partake. So, yung ating kalayaan na kumain, ay huwag natin samantalahin dahil sa gusto natin yung pagkain. Kapag ito ay alam natin na inahandog sa mga idols, lalo na sa mga fiesta, then don't partake. Sabi diyan, knowledge, know that we all have knowledge. Knowledge pop up, but love edifies. Sino mag-amen sa bagay na yan? But love edifies. Kaya kapag ating nasundan ang mga commands, kapag tayo ay nakaabot doon sa pangunawa ng mga turo-utos ng mga apostles, ng mga magagawa ng Diyos, at tayo nakalakad sa pag-ibig, then, ang pag-ibig na ito ang nagpapatibay sa iglesia, nagpapatibay sa relasyon ng isa't isa, nagpapatibay sa ating mga kaisipan, at hindi tayo nauuwi sa maraming mga pagtatalo. So, na-overcome natin ang maraming mga bagay. And if anyone thinks that he knows not, and if anyone thinks that he knows anything, he knows nothing, yet as he ought to know. So, huwag tayo masyadong maging marunong sa maraming mga bagay. But if anyone loves God, this one is known by Him. So, yan yung pinapakita na mayroong pure hearts. Ang dalisay na puso ay nagtataglay ng pag-ibig na nagpapatibay. Can you say amen, mga kapatid? Ang dalisay na puso ay nagtataglay ng pag-ibig na nagdadala sa church para ikatibay ng bawat bahagi ng iglesia, bawat bahagi ng buhay ng mga anak ng Diyos. And what is about good conscience? Ating puntahan ng Romans chapter 9. I pray na ito yung nasa atin din. Meron tayong pure hearts at nasa atin ang good conscience. In what way? Sabi niya sa Romans 9:1, sabi ni Pablo, I am telling the truth in Christ. I am not lying. My conscience testify with me in the Holy Spirit. So ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos na nasa inyo ang tumutulong sa atin para laging maging malinis ang ating mga conscience na wala tayong inililihim sa isa't isa. May po ba mga kapatid? Wala tayong itinatago. Maging matapat tayo. Ulitin ko yung halimbawa na binigay ko. Kapag tayo mayroong nahiram sa kanino man, magtapat at huwag magsinungaling. Magtapat, maging maayos ang conversation. Brother, ako'y nalagay sa hindi mabuting bagay. Nagipit kami o anong mga bagay naging dahilan. Maging maayos lagi ang conversation. Gawin ng may pag-ibig, mababa ang puso sa ikatitibay ng mga anak ng Diyos. So that is a conscience, that is a good conscience. Wala tayong inilihim. Kaya I would advise you, tapusin na natin yung mga hindi pagtatapatan. Maging matapat po tayo sa isa sa mga kapatid.
kung paanong sinisikap natin maging matapat sa government. Sa mga tapat dito magbayad ng tax, sa mga tapat dito magbayad ng inyong mga pananagutan, obligations, mga liabilities. Katulad ng aming sasakyan, by the grace of God, ay 4 years na, 1 taon na lang, makapagpahinga na rin. Matapos sa maraming mga liabilities, mga obligations. Kung tayo ay nagsisikap sa labas, hindi kaya higit sa loob ng gawain ng Panginoon. Upang lahat ay tumibay, lahat ay magkaroon ng isang kaisipan, lahat ay mag-uwi ng glory sa Diyos, mag-uwi ng tama at maayos dalisay ng mga handog sa Diyos na hindi nauuwi sa walang kabuluhan. So that's the good conscience. Ano yung dulo? Ano pa isa? Yung pag-ibig daw ay nagmumula sa sincere faith. Galatians 5 verse 6, for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision means anything but faith working through love. A sincere faith or unfeigned faith ay isang tapat na puso na humaharap lagi sa Diyos. Walang taglay na kasinungalingan o pagkukunwari at ang panampalataya nito ay pinakikilos ng pag-ibig. Kaya ang sabi natin paksa, the ends of the commandment is charity. Bagamat ang sabi sa verse 6, ang iba ay nagsiswerve, tumatalikod, ang iba ay lumilihis sa panampalataya. But I will tell you, brothers and sisters, huwag tayong padaya sa dyablo, sa kaaway. Ang Diyos na tumawag sa atin ay matuwid na Diyos. Sino mag-amen, mga kapatid? Ang sabi ni Pablo, hindi liko ang Diyos at ang Diyos kailanman ay hindi magkukulang sa inyong mga pangailangan. Alam ng Diyos kung paano abutin ang inyong mga pangailangan. Alam ng Diyos kung paano magbigay daan at gumawa ng maraming paraan para ang inyong mga pangailangan. Kung kayo ay magtatapat lamang, ang Diyos ay hindi magpapabaya sa inyong mga pangailangan. Kung kayo lalakad ng may pag-ibig, kinyong ayusin ang inyong sarili sa isa't isa, ang relasyon sa isa't isa, magtatapatan sa isa't isa, at ang pag-ibig nito ay pasaganahin pa ng Diyos. Hindi ako magtataka. Ang church ay lalago in all things. In all wisdom, in all knowledge. At maalis, ma-erase, mabuburang ang mga bagay ng paglakad sa laman. Dahil yan laging kasangkapan ng diablo yung ating laman na maraming gusto sa buhay na ito. And that's why kapag may mga ganitong pangyayari sa ating gawain, sino ba ang una na apektuhan? Ang iyong mga manggagawa. But we're just trying our best na ibalik tayo sa salita ng Diyos. Turuan pa tayo. Mag-guide pa tayo. Kaya nga sabi ko, maging wise tayo. From now on, maging wise tayo sa ating mga decision. Mayroon akong tungkulin na palalahanan kayong lahat, at walang nawa isang makabis ng bagay na ito. Bagamat ang iba ay wala ngayon sa ating gawain. Panagutan sa labas, sa mga nakasalamuha sa labas, kung tayo man ay nag-uupa ng bahay, maging matapat sa mga may-ari ng bahay. Ang ating mga oo, maging oo. Ang ating mga yes, ang hindi ay maging hindi, sabi ng Scripture. Huwag natin hayaan na sila ay may masabi against our faith. Huwag natin hayaan ang ating mga kasama sa mga negosyo, mga kapartner sa maraming mga bagay, ay may masabi silang hindi mabuti sa ating pananampalataya. So that's the sincere faith. Kaya sabi ko sa inyo kanina, hindi madaling palitawin ang love kung hindi sincere ang ating pananampalataya. Kung hindi pure heart, kung hindi maayos ang ating konsensya, at meron tayong mga daladalang mga hindi inayos sa past. Meron tayong mga pananagutan sa hinaharap. Hanggat hindi natin tinutupad ang kautusan ni Kristo, ang pag-ibig. Kaya nga sabi yung kaninang kinuot natin, kung ayaw nating mahirapan tayo, kung paano iniibig mo yung sarili, ganun mo rin gawin dapat sa iba. Kung ayaw mong malubog sa maraming pananagutan, then wag mo hayaan na mangyari sa iyong kapatid ang maraming mga pananagutan. That's very basic, that's very simple. Pero ito isang mahalaga sa Panginoon, sa panahon ni Apostol Pablo, ni Timothy, at ng mga unang Kristiyano, and even in our days. And so sa ating pagtatapos, mga kapatid, kung paano ang Panginoon ay nagbigay kay Pablo ng church, or ginamit si Pablo para bigyan si Timothy ng command, ng mandate,
Ay gayon din naman ang akin nakikita, even sa ating panahon, ang Panginoon ay patuloy na gumagawa. Ephesians chapter 4, verse 11 to 14. Nagbigay ang Panginoon ng mga kaloob sa iglesia, ang fivefold ministry, and I can say, ang Panginoon ay naglagay ng mandato. Nandyan sila para turuan ang church, para ang church ay patibayin sa pananampalataya. Anong sabi doon? Ating balik puntahan ng Ephesians 4, verse 11. Na para daw dalhin ang church in unity of faith. So ito ay hindi madaling trabaho, mga kapatid. Hindi madaling command or utos na ang dulo nito ay para ang church ay dalhin sa tama na pagkilos ng pag-ibig ng Diyos. Anong sabi dyan? Ephesians 4. Ibinigay ang mga kaloob sa iglesia for the equipping of the saints, verse 12. So nandyan sila, binigyan ng mandato, ng command. Si Timothy na tinawag na a son of the faith. At gusto rin sabihin sa gabi ito, nandito ang mga son of the faith, ng mga anak ng Diyos. Para sa inyo, ang utos ng Panginoon. At ang dulo nito, kung bakit ang Diyos ay patuloy na nagtuturo sa atin, ang dulo ay para ma-establish ang pag-ibig. Sabi dyan, for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. That's the goal. Yun yung laman ng mandato kung bakit si Pablo nagsabi kay Timothy, manatili ka sa Ephesus. Iyong palalahanan, yung mga nagtuturo ng mga strange doctrine. Hindi ba yan na isang gawa ng Diyos na may biyaya pa rin? Na wag mong hatulan ng sino man, kundi turuan mo sila na wag nang magturo ng mga ibang doktrina, ibang mga pagtuturo. I-lead mo ang church sa kaayusan. Ituro mo sa mga believer na wag nang makinig sa mga pabula, sa mga traditions. Meron pa ba rito? Mga tawag niya, nagbibigay daan sa maraming mga kaugalian, kasanayan. Church, wag natin hayaan ang mga kaugalian ng tao ay mapailalim ang pananampalataya. Ang ating pananampalataya dapat ang siyang nasa ibabaw ng maraming mga bagay. Ibig sabihin, hindi dapat tayo kontrolado ng maraming mga traditions, kaugalian, mga natutunan sa ating mga nakalipas na mga panahon, na minsan inaapektuhan din ang ating kapayapaan sa ministry. So mayroong mandato, mayroong church na ibinigay. At ako'y sumasampalataya, mga kapatid, na even sa ating panahon, hindi mawawala ng saysay ang pagpapagal ng fivefold ministry. Katulad sabi sa inyo kanina, mahal ng Panginoon ang iglesia, ang kanyang iglesia. Mahal tayo ng Panginoon. Sino mag-i-amen, mga kapatid? Huwag niyo kalimutan, tayo binayaran ng dugo, ng banal na dugo ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, huwag niyo hayaan na kayo'y mag-iwan ng mga katitisuran sa kanino man, kundi magkaroon kayo ng pag-ibig sa isa't isa. So this is a mandate, mga kapatid. Ibig sabihin, merong authoritative command na ibinigay ang Panginoon even sa ating panahon. And I hope, I pray, mga kapatid, na hindi natin ma-overlook ang mga bagay na ito. Hanggat may panahon pa na ayusin ang maraming mga bagay, well, I pray, tulungan tayo ng Panginoon. Kung hindi pa natin ma-fulfill ang law of Christ, ang ating dalangin dapat sa gabi ito, Panginoon, dagdagan mo pa ang aking pag-ibig, ang iyong pag-ibig. Palaguin mo pa ang aking pananampalataya. Sino mayroong dalangin sa gabi ito? Panginoon, bigyan mo pa ako ng tama na wisdom to decide sa maraming mga bagay para hindi ako maging katitisuran ng sino man, para hindi ako maging pabigat o maging mabigat sa kanino man. Kundi ang ating paglakad sa pananampalataya ay sa ikatitibay ng iglesia ng Panginoon. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid, ang kanyang mga salita. Sa Diyos lahat, mauwi ang lahat ng papuri at pasalamat. Dalangin ko na ito'y makatulong sa ating lahat sa ikalalagupan ng ating pananampalataya at sa patuloy na paglakad sa pag-ibig na mula sa Diyos. Lahat ng bagay, ang dulo nito, pangangaral, pagtuturo, pagsasadsala ng Diyos sa atin, lahat ay para ma-establish ang pag-ibig ng Diyos. And I know na hindi ito masasayang, hindi mawawala ng saysay ang mga salita ng Diyos. Tayo magpasalamat, dakilang Diyos.
Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa patuloy na iyong pagtuturo at papahayag upang kami ay patibayin sa pananampalataya. That we may see, Lord, and understand na may mga bagay kami na hindi pa naaabot. Kahit man sa mga panahon na ito, O Diyos, ay marami pa mga bagay na hindi pa namin na natutungtungan ng aming mga paa. At nais namin, Panginoon, na makalakad ayon sa iyong salita, ayon sa iyong katuwiran, ayon sa iyong mga utos, ayon sa command na iyong ibinigay sa iyong mga lingkod. Nais namin, O Diyos, ang buong iglesia, bawat isa, ay maabot, O Diyos, ang dulo ng mga pangaral, ng mga pagtuturo, ng iyong pagpapadala ng iyong salita, kahit man sa aming panahon, O Diyos. Ito yung capstone ng iglesia. Ito yung ito yung dulo ng lahat ng bagay. Maaring hindi kami ganoon kalakas, physically. Pero kung ang pag-ibig ay naghahari sa amin, hindi mabigat at hindi imposible na hindi namin magawa ang kalooban mo, O Diyos. Hindi magiging mahirap sa bawat isa na kami ay makalakad ng nagtatapat at may pagtatapat sa lahat ng bagay. Because kami ay lumalakad sa pag-ibig. Lord, salamat sa gabi ito. Salamat sa patuloy na iyong pagpapahayag at dalahin ko na ito ay maging bahagi sa amin, O Diyos. At maalis sa maraming mga hindi maayos na mga relasyon. Hindi maayos na mga kaisipan sa isa't isa. Hindi maayos na mga bagay na nagiging mabigat sa aming mga puso. Dalangin ko na patuloy mo kaming ibaba pa. Dalangin ko na patuloy mo pa kaming turuan at patuloy pa kaming patibayin sa pananampalataya. Linisin ang aming mga puso. Magkaroon kami ng mabuting conscience sa iyong harapan. A pure heart, a good conscience, and a sincere faith, Lord. Dalangin ko na kami ay makatayo sa iyong harapan, na kami ay walang guiltiness, malinis ang aming mga puso, O Diyos, sa maraming mga obligasyon sa isa't isa. At kung ito yung nagagawa namin, by your grace, Lord, we fulfill the law of Christ, which is the righteousness of God, which is the love of God, na naghahari sa iyong iglesia sa huli mga araw na ito. Lord, may you bless your word, may you bless the hearts of your people, at dalangin ko pa, Panginoon, patuloy ang kalakasan sa bawat isa, patuloy na paglago sa maraming mga bagay, at patuloy na yung isugo ang iyong salita sa aming mga puso, Panginoon, at patuloy na ikaw ang maghari sa lahat ng bagay. I pray, Lord God, at aking tinataas sa iyo lahat ng bagay pinagkatiwala, at ang mga bagay pa na hindi naaabot, hindi namin naaabot pa sa mga panahon na ito. Ako'y sumasampalataya na aming maaabot ito isang araw. Dadalhin mo ang iyong iglesia sa kasakdalan sa huling mga araw na ito. May you bless your word in our hearts. May you bless every one of us. At ang lahat ng kaluwalhatian kapurihan ay sa iyo lamang maibalik sa tanging pangalan ng Panginoon, Kristo Jesus. Everybody say, Amen.